Okay class, next problem tayo. Meron tayong cantilever beam na merong distributed load na 30 kilonewtons per meter. Tapos 4 meters yung base ng load natin. Computin ulit natin siguro dito yung Y max. Tapos yun na lang. Pwede na siguro yan. Kapag nagdi-deal naman tayo ng cantilever beam, lagi yung tandaan na ang maximum deflection ng cantilever beam ay laging located sa free end. So, kunwari, ito yung cantilever beam natin. Yung elastic curve niya, laging pa ganito. Kung nahihirapang i-visualize, try mo kumuha ng ruler class. Tapos, kapag nakakuha ka ng ruler, try mong applyan. Hawakan mo sa isang dulo. Tapos, applyan mo ng load sa kahit saan dun sa free end na yun, makikita mo na yung maximum deflection niya, lagi nandito talaga do sa kabilang dulo na walang nakasuporta. So, lagi nandun yung maximum deflection niya. Yan, nandito sa part na to. Ayan, yung Y max. Tapos yung elastic curve niya, lagi rin ganyan. Tapos, mula doon sa problem number 1 natin, alalahanin natin na yung translation for cantilever beam, yung fixed support natin, hindi niya pine-permit yung translation. Ang pinipigilan niya bale ay translation tsaka yung rotation. So, lahat yan class, pinipigilan niya. Ibig sabihin, for cantilever beam, ang magiging boundary condition natin, yung deflection dun sa support, dun sa fixed support, ay equal sa 0. Tapos since pinipigilan din niya yung rotation, yung slope doon sa support natin, sa fixed support, ay equal din sa 0. So, pakatandaan mabuti yan kasi yan yung gagamitin nating boundary condition. So, sige, kuhanin natin yung reaction. So, using summation Fy is equal to 0. So, applying summation Fy is equal to 0, obvious naman na yung magiging Ay natin ay equal sa 30 times 4 is 120 kilonewtons. Tapos, yung using summation moment naman, about A is equal to 0. So, MA ay equal sa 30 multiplied by 4 multiplied by 2 plus gitna ng 4 is 2 ulit. So, 4 ulit. So, 120 times 4 is 480. So, MA natin ay equal sa 480 kilonewtons meter. So, ayan, meron na tayong moment reaction, meron na rin tayong vertical reaction, wala namang horizontal reaction, so goods na ito. Gawin natin yung DIM. So, kuhanin natin yung EIY muna. So, sa pag-deal lang ganito, makikita mo na yung uniformly distributed load natin ay discontinuous. Ibig sabihin, hindi siya natapos hanggang sa dulo ng cut. Kung alalahanin mo ulit, na kung nataon na ito ay defo, ganito mo ito puputulin. Puputulin mo sa segment na to. Tapos, perform ka ulit ng shear and moment equation. Puputulin mo sa segment na to. Tapos, puputulin mo sa segment na to. Again, kung since theory of structures ito, kukuhanin natin o puputulin natin agad dun sa may kabilang sa dulong segment. So, ito yung X value natin. Kaya lang class, magkakaroon tayo ng discontinuity. Kasi yung 30 kilonewtons per meter natin, hindi siya nakarating dun sa dulong segment na pangalanan ko ito. Pangalanan ko muna ito sigurong point B, tapos si point C, tapos si point D. So makikita mo na hindi nakarating yung 30 kilonewton per meter natin sa segment CD, which is yung dulong segment. So ang mangyayari dyan ay ganito. By the way class, yung isusulat kong una na to ay ito yung mali na gagawa maling moment equation ha. So yan ako muna. Mali. So ito yung mali. Magiging EI Y double prime is equal to, so counterclockwise yung MA natin, then negative yun. So unahin ko na muna yung RA, yung 120 multiplied by X minus yung 480 natin. Tapos ang moment arm niya is X din, raised to 0. Tapos minus
yung load natin na 30, tapos yung span niya na 4, tapos yung span niya ay magiging x minus 4. So, ito yung mali. Bakit ganun? Ang nagpamali dyan ay yung 120. Yung 30 pala, sorry. Yung 120, goods lang kasi concentrated load lang yan. Tapos nasa dulo naman talaga, x talaga distance. 480, okay din. By the way, class, sir, bakit ganun? Moment na po yan, yung 480 is moment na. Bakit po may distance pa? Di po ba magiging redundant? Class, any number, any value ng x yan, raised to 0 is 1 pa rin. So, hindi siya magkakaroon ng distance talaga. Kailangan lang ito para, di ba, alahanin mo na yung pag sinama mo sa moment equation, kailangan mo i-consider kung yung moment ba na yun or yung force ba na yun ay talagang kasama na dapat do sa segment na yun. Kasi, di ba, pinuputol nga natin to sa dulong segment. So, kailangan mailagay mo lahat ng position. So, yung moment, wala namang mangyayari kahit na ilagay mo yung distance sa x raised to 0 na yan, kahit na moment reaction na siya. Kasi nga, any number naman, pag diraise natin sa 0, equivalent lang naman din ng 1. So, technically, hindi pa rin gumalaw yung solution natin. Tapos, ito ay palatandaan lang na kung nasaan nakalagay yung moment reaction natin. Next naman, yung negative 30. Negative 30 times 4 times x minus 4. So, dito sa part na to, ito yung nagpamali. Bakit ganon? Di ba yung 30 times 4 na to, ito yung equivalent point load ng 30 times 4 na to. Di ba ang tinatry nating gawin kapag nagdi-DIM tayo, tinatry nating kuhanin yung general equation nung buong beam. Kaya nga di ba, ito yung part na to, kaya nga di ba kino-consider pa natin yung mga nakaka-cancel na load, yung mga ganyan. Yung mga load na hindi pa naman pala kasama sa point na to. Kunwari, class, ang pinasama ko sa'yo, ang pinahanap ko sa yung deflection ay, kunwari lang ito yung deflection, y at x is equal to 1.5 meters. So, ito yan Itong part na to, pasok lang. Itong part na to, pasok lang din. Kaya lang, class, yung 1.5 na to, ito, yung 1.5 na yan, maneneglect sa first na situation natin. What if naman, class, ganito? Y at x is equal to, let's say, para positive ay 5 meters. So, when x is equal to 5 meters, so ito, goods lang din. Ito, goods lang din. Tapos, ito, yung part na to, goods lang din. Kasi positive na yung lalabas. Kaya lang, class, talandaan mo na yung 30 times 4 na to, yung yung equivalent point load natin na yun, di ba nasakop mo bali yung hanggang dito na? Kasi kailan lang ba 4 meters yung base ng 30 natin? Di ba pag nandito ka na, parang sinasabi mo na andito pa lang yung pinapakonsider sa yung deflection, let's say ito yan yung 5 meters, pero yung kinonsider mo na point load na, distributed load, hanggang dito na agad. Di ba nagkaroon ka ng inconsistency sa equation mo? So, para manatili na equation at hindi maging equivalent point load, di ba yung 30 times 4 na yung equivalent point load na to, bali, di ba yan yung kukuha naman ng centroid dito? Yan yung 30 times 4 So para manatili na equation pa rin to, kasi nagkaroon, yan yung tinatawag natin na discontinuity, para manatili na equation pa rin at hindi tayo mamali do sa pag-consider natin na to, dinadagdagan natin yan or ginagawa natin continuous yung loading natin. So, paano yun? Yan yung sinasabi natin na magdadagdag bawas na tayo pagdat ng loads natin. So, ganito lang gagawin dyan. So, dagdagan mo dito hanggang doon sa may cut natin. Tapos, dagdagan mo lang ng load na ganyan. Same magnitude lang din yan, 30 kN per meter dinagdag mo. Kaya lang, since nagdagdag tayo, obligado rin tayo na maglagay ng pangbawas. So, ganito naman yan. Magiging, kung downward yung dinagdag mo, obligado ka na magbawas ka ng pataas naman din. So, ganito ang mangyayari. Tapos, ano magnitude dito? Di ba ang dinagdag mo is 30? So, dapat, ang idagdag mo rin na magnitude dito, 30 kilonewtons per meter din. So, ang magiging free body diagram mong final dyan ay something na ganito na.
Tapos yung distance dito class, bali ang magiging total distance na natin ay x distance. Ito. X distance. Tapos ito syempre pa rin yung mx natin. So magiging ganyan na load natin. So ikabit lang natin yung load natin na ay. Ang value ng ay natin, ay is equal to 120. Tapos yung moment reaction naman natin na counterclockwise is 480. Ayan. So tignan nyo ito yung maling equation na moment. Ipakita natin ngayon yung tamang equation na moment. So, i-apply natin. EI y double prime equals 120x tapos minus 480 x raised to 0 pa rin. So, pinakita ko lang yung position kung nasa si 480 natin. Nagsimula tayo ng cut mula dito. So, position niya syempre dyan. Yung moment arm niya bali is x raised to 0 minus yung distributed load natin, counterclockwise yan, so 30. So ano ang base niyan? Kung yung buo na to ay x, tapos yung portion na to ay 2, so yung natira na to magiging x minus 2 multiplied by x minus 2. So ano moment arm? Syempre yung gitna ng x minus 2, x minus 2 squared. Tapos tandaan na nagdagdag tayo rito para makakuha natin yung general equation. So, magbabawas naman tayo. Clockwise yung magiging rotation nun. So, ito ay magiging plus 30. Ano base niyan? Kung yung buo ay x at ito naman ay 6. So, yung natira natin ay x minus 6. X minus 6. Tapos ano moment arm? Gitna lang ng x minus 6. So, x minus 6 over 2. So, iayos ko lang. Magiging EI y double prime, iayos ko lang 120x, tapos idikit ko na rin yung isa pang plus yung 30 divided by 2 is 15, magiging 15 x minus 6 squared, eto po yun. Tapos minus yung 480, iunahin ko na pala 30 divided by 2 is 15, so 15, tapos ang ano naman to is x minus 2 squared, tas minus 480 tapos x raised to 0. Tapos applyan ko ng integral calculus. So EI y prime equals 120x squared divided by 2 is 60x squared plus 15x minus 6 squared, tas magiging cube yun, tas magkakaroon tayong denominator na 3, masimplify ko na 5 lang, x minus 6 cube minus, so ito rin magiging 5 lang din ito, x minus 2 cube ulit minus 480 x na lang kasi x raised to 0 plus 1, so magiging x na lang ito plus c1. Tapos using another integral, eiy na lang ito, magiging 30x cube over 3, magiging 20 x cube plus 5 over 4 x minus 6 raised to 4 minus 5 over 4 x minus 2 raised to 4 minus 480x squared divided by 2, so magiging 240x squared plus c1 x plus c2. So apply lang natin boundary condition. Sabi natin yung fixed support ay pinipigilan yung translation tsaka yung rotation. Ibig sabihin, kung nasaan yung fixed support, 0 yung deflection, 0 yung slope. Dito class sa cut natin, di ba yung location nito ay x is equal to 0? So, gamitin natin. When x is equal to 0, sabi mo yung slope doon, 0 din. Y prime is equal to 0 kasi hindi niya pinapermit yung rotation. Ibig sabihin yung slope doon, 0. So, i-copy ko yung slope equation natin. Ito yun. Ayan yun class. Palitan lang natin. Sabi mo, when x is equal to 0, y prime is equal to 0. So, ito magiging 0. Ito rin 0. Tapos class, ito x minus 6. So, 0 minus 6, negative value. So, ito ay neglected. Ito rin class, neglected din yan. Tapos, minus 480 multiplied by 0. So, 0 lang din ito.
Tapos C1 natin, madidiscover natin na si C1 is equal to 0. Next naman, sabi natin, sa fixed support, hindi niya pine-permit yung translation. So, when x is equal to 0, y is equal to 0. So, kuhanin ko lang, syempre, x and y values na ito. Kuhanin ko naman ngayon yung value na, yung deflection equation natin. So, ito yun. So, gawin natin. Sabi mo, when x is equal to 0, y is equal to 0, edi ito, 0. Ito rin, 0. Ito, neglected kasi negative yung loob ng inequality. So, ito rin, neglected din ito. Tapos ito, 0. Ito, sabi mo yung C1, 0. Yung x din, 0. Edi 0 din ito. Therefore, yung C2 mo, C2 is equal to 0. So, kung ganyan pala, yung C1 and C2 natin ay pares na 0. Edi madali na ito. I-apply lang natin yung mga equation natin. Ito yun. Kuhanin ko ito. Substituting C1 and C2. So, parehas na 0 ito. So, burahin ko na ito. Yung C2 natin, tas yung C1 din natin, burahin ko na rin. Kasi pare-parehas lang namang 0. So, gawin natin class. Kung ang papakuha sa atin, let's say, pinakuha sa atin ay yung Ymax, sabi natin, dahil sa elastic curve niyan, obvious naman na yung maximum deflection niya lagi nando sa free end. Ano ba yung distance itong free end natin na to? So, yung Ymax natin, 4 plus 2 plus 2 is 8 meters. So, when x is equal to 8 meters, so at x is equal to 8 meters, yung deflection natin magma-maximum. Ymax is, so hanapin natin. Gamitin lang natin yung deflection equation natin. So, ito yun. Kuhanin ko yung deflection equation. Pakat ko dito. Palitan ko lang ng values, class. So, magiging EI, syempre, maximum ito, pangalanan ko na as Ymax equals, sabi mo, magiging 8 meters yung x. So, 20, 8 cube, plus 5 over 4. So, 8 minus 6 is 2. 2 raised to 4 minus 5 over 4. 8 minus 2 is 6. 6 raised to 4 minus 240 multiplied by 8 squared. So, i-isolate yun agad si Ymax. Ymax is equal to magiging 20 times 8 cube plus 5 times 2 raised to 4 over 4 minus 5 times 6 raised to 4 over 4 minus 240 times 8 squared magiging negative 6,720 divided by EI. So, yan na, yung value ng maximum deflection natin. At makikita mo na since negative value pa rin yan, edi may sense pa rin talaga yung sagot natin kasi napatunayan natin na pababa talaga yung deflection natin.